Ang bumabati ko sa akin, hindi naman batikos na, mura na, kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord, I thank all of our supporters, I thank everyone because this is beyond what I deserve. And I am blessed. Nasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung... Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman, laban sa puwersa ng kasamaan. Ang conversation killer siya. Pag sinabi kong, pumapatay siya ng tao, talagang totoo yun. And then they'll say, talaga? Okay. Next topic. Yung may order rin sa dyan, siya to kill, walang pakialam dyan sa human rights. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Senator Miriam Defensor Santiago did not mince words Thursday when she called her rival Davao City Mayor Rodrigo Duterte an official candidate of the New People's Army. Santiago believes Duterte apparently enjoys the support of the NPA leadership, particularly Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison. The NPA is the armed wing of the CPP. Ang Sunchua Drug Syndicate ang nag-ooperate sa bansa base sa drug matrix na inilabas ni dating Police Colonel Eduardo Asierto. Pinamumunuan ito ng isang Chinese national na si Johnson Ko alias Johnson Chua na nakabase sa mainland China, ngunit huling nakita sa Hong Kong at Macau. Si Ko ay may mga business partners na nagmamayari ng Chinese warehouse sa Cagayan de Oro at General Santos City. Ang economic advisor ng Pangulo na si Michael Yang alias Dragon at ang business partner nito na si Alan Lim naman umano ang nagpa-facilitate para makapasok sa bansa ang illegal na droga, ngunit may shipping fee na 50,000 pesos kada kilo. Kasabwat ng isang opisyal ng Bureau of Customs. Katunayan, si Alan Lim ang operator ng sinalakay na Cavite Clandestine Lab kung saan ito nakasuhan ngunit nakalaya dahil sa teknikalidad sa kaso. Si Michael Yang naman ang nagbigay ng shipping requirements para makapasok sa bansa ang mga drogang natagpuan sa Cagayan de Oro warehouse. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. I don't really know how many bullets from my gun went through inside their bodies, but it happened. And I said that I cannot lie about it because, but if it means killing people, kneeling down with their hands tied at the back, that's all bullshit. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then Malice was born. Who is this stupid guy? Stupid mo talaga itong putang akong gano'n. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize God? Maniwala, no? Ikaw, maniwala ka? Natagpuan ang mga bank document ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque at kanyang dating executive assistant na si A.R. De La Serna sa sinalakay na Pogo Hub sa Pampanga. Ibinahagi ng tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio ang kopya ng mga dokumento sa media kabilang ang deposit o payment receipt at bank certification. Ayon kay Casio, hindi nila pinagsuspetsahan ang nasabing mga dokumento noong una hanggang sa magsalita ang PAGCOR chairman sa Senate hearing. Ibinahagi rin ni Casio na batay sa certified true copy ng PAGCOR document, legal counsel din si Roque ng Lucky South 99 at hindi lang ng Whirlwind Corporation na nagpapaupa ng lupa sa sinalakay na Pogo Hub. Sinabi ng PAOK spokesperson na humiling na sila ng pulong kasama ang Department of Justice, gayon din ng CIDG para sa nasabing mga dokumento at para desisyonan kung sino ang magiging respondent ng kanilang investigasyon. Una nang pinabulaanan ni Roque na naging abogado siya ng Lucky South 99 Corporation. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Sino dumating? Darating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman, laban sa puwersa ng kasamaan. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital
pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan nawala na parang bula.